Isipin mong akyat ka sa banig na ang kaharap mong lalaki ay hindi pa natatalo. 13 magkakasunod na taon, walang sinuman sa mundo ang nakatalo sa kanya. Hindi lang siya nananalo. Dinudurog niya, hinihiya, at pinapamukhang baguhan lang ang mga kampeon sa mundo. Si Alexander Karelin ang pangalan niya at naniniwala ang mga siyentipiko sa kanluran na nilikha siya sa laboratorio ng tao. Walang normal na tao ang makakagawa ng ginagawa ng lalaking ito. Mada! Ipinanganak si Karelin sa Novosibirsk, Siberia. Ang parehong magulang niya ay may taas na 1.65 metro. Ipinanganak siya na may bigat na 5.4 kilo. Sa 12 anyos, mas matangkad siya ng ulo kaysa sama. Noong 1981, pumasok siya sa isang Greco-Roman wrestling gym at hindi na lumingon pabalik. Kahit nabali ang binti niya o sinunog ng ina, ang wrestling uniform niya para tumigil siya dahil sa simula ng kanyang 20-S, nakabuo siya ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng kahit sinong heavyweight sa kasaysayan. Ang Karelin lift. Binubuhat niya ang isang adult na lalaki mula sa banig at ibinabagsak ng una ang ulo sa sahig. Hindi lang takot matalo ang mga kalaban niya. Takot silang durugin niya. Bago pa sumikat si Alexander Karelin, kinailangan niyang patunayan ang sarili sa kanyang bayan. Sa 1988 Seoul Olympics, agad na naramdaman ng heavyweight category ang lakas ng Siberia. Nilampaso ng batang koloso ang bracket gamit ang pusang liksi. Winasak lahat ng gumalaw sa banig. Walang laban ang nagtapos sa huli. Home. Gumalaw siya, tapos dumating ang final para sa gintong medalya. Hinihintay siya ni Rangel Jirovsky, 4 na beses na World Championship medalist, at isa sa pinakamahuhusay na heavyweight mula Bulgaria. Lumabas si Karelin na malakas. Si Jirovsky, kalmado at maingat, ay naghintay ng tamang oras. Hinamon niya ang Ruso, inawakan ang siko nito, at mabilis na itinapon gamit ang braso, kaya nakakuha siya ng 3 puntos. Agad siyang bumawi at naging agresibo. Kaya napilit ang ilagay sila ng referee sa sahig. Mula sa itaas, mahigpit niyang nyakap ang baywang nito gamit ang good range at nakabawi ng puntos. Sinubukan niya ang paborito niyang pagbitaw at kahit kulang sa taas, para sa pinakamataas na puntos, nakakuha pa rin siya ng dagdag na puntos. Lalong tumindi ang presyon. Patuloy na nag-pressure at lumaban si Karelin hanggang maitabla ang score. Sa huling 55 segundo, nabigyan si Jirovsky ng dominanteng posisyon dahil sa aktibidad niya. Muling nadudulas sa kanya ang gintong medalya. Isang 3-point na tuloy nagbago ng takbo ng laban. Napanatili niya ang hindi pa. At hindi siya handa para sa kung ano ang mangyayari. Sa World Championship noong 1989 sa Martigny, Switzerland, lumabas si Karelin sa pandaigdigang entablado. Noong Agosto 31, naging malino sa lahat sa World Championship na siya ay umakyat sa kasaysayan. Si Krieg mula World Championship sa Marte ay Amerikanong wrestler na may pambihirang teknik ng elite at atletikong galing na nagpapabagsak sa mas mahinang kalaban ng walang hirap. Laban. Hindi patas ang laban sa papel, pero di nagtiwala si Pittman dito. Kahit dehado sa laki at timbang, matapang pa ring lumaban ng Amerikano at maganda ang galaw. Matalino niyang dinepensahan at pinahirapan si Karelin sa bawat sentimetro ng lona. Sandaling nakasabay siya, pero naging matiyaga si Karelin. Kinontrol niya ang ritmo.
Dahan-dahang hinigpitan ng pagkakahawak, hinihintay ang sandali na bumigay ang depensa ni Pittman. Pagkatapos, nahanap niya ang tamang anggulo na kailangan niya mula sa pagkakayakap. At yun ang naging simula ng katapusan. Sa buhay. Binuhat niya ang Amerikano ng madali, inarko ang likod at inihagis. Tuluyan lumipad si Pittman mula sa lona. 104 kilo ng elite na Amerikanong wrestler ang nasa air, bago bumagsak sa lupa, na may lakas na agad nagtapos sa laban. Pagkatapos ng pin, lahat ay tapos na. Natahimik muna ang mga manonood bago sumigaw. Nasaksiyan nila ang isang buhay na alamat sa aksyon. Si Alexander Karelin ang bagong kampeon ng mundo. Unti-unti nang nauunawaan ng mundo ang ibig sabihin nito. Matapos ang 4 na taong perpektong siklo na walang talo, dumating si Alexander Karelin. 24 na taong gulang, sa palarong olimpiko sa Barcelona noong 1992 bilang walang kapantay at paboritong manalo. Noong nagkawatak-watak ang Unyong Soviet, si Karelin ay sumali sa pinag-isang kuponan ng mga atleta mula sa dating mga republika ng Soviet na nagkakaisa sa huling palaro nila sa isang watawat. At muli, si Alexander ang pinagkalooban ng karangalang magdala ng watawat. Russia. Dahil sa kanyang husay bilang mandirigmang Siberyano, tinawag siya ng mga kanluraning mamamahayag na ang Rusong Oso at minsan ding tinawag na Alexander. Si Magno ay naging pangunahing eksperimento ng Unyong Soviet at lalo siyang sumikat dahil maraming naniwalang nilikas siya ng mga siyentipiko sa laboratorio. Lahat ng pinakamagagaling na heavyweight na mambubuno sa buong mundo ay naglaan ng 4 na taon ng paghahanda para lang sa kanya. Pero wala ni isang kalaban ang tumagal lang kahit 3 minuto laban sa kanya sa laban. Sumunod ang final para sa gintong medalya. Ang naghihintay sa kanya ay si Thomas Johansson ng Sweden, isang dating kampeon sa mundo at teknikal na solidong veterano at mapanganib. Ngunit wala ron ang naging mahalaga. Agad na ginamit ng Oso mula Russia ang isang belly lock. Itinulak si Johansson sa lona at naipinid ang dating kampeon sa mundo bago pa man niya maintindihan ang nangyayari. Walang masyadong tumutol. Walang lumapit sa kanya. Umalis si Alexander Karelin bilang kampeon na may pangalawang gintong Olympic medalya at reputasyong lampas sa sports. Hindi lang siya pinakamahusay na buhay na malalaban. Mukha na rin siyang pinakamahusay sa lahat ng panahon. May 2 gintong medalya sa Olympics at World Championship sa kanyang pangalan. Kahit ganon, umakyat pa rin si Alexander Karelin. Sa World Championship ng labanan noong 1974 sa Tampere, Finland, hinarap ng Oso mula Russia ang kanyang pinakakilalang karibal noon. Sa kabilang panig ng luna sa final ng super heavyweight, naghihintay si Hector Millán mula Cuba, kasalukuyang kampeon sa Olimpiko. 2 lalaking nasa tuktok ng pisikal at teknikal nilang kakayahan. Matapos ng maraming taon, may dahilan na ang wrestling world na maniwalang mahigpit ang final. Wala sa unang segundo, agad na umatake si Karelin, pinigilan ang pag-atake ng Cuban bago pa ito makahinga at itinakda ang bilis ng laban ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi basta-basta kalaban si Millán. Marunong siyang dumepensa, magaling gumalaw, at ayaw basta sumuko. Pero si Karelin ay naglalaro sa ibang antas. Bangungot para kay Cubanong Millán kapag napunta sa lupa ang laban. Ang kapit ni Karelin, ang kanyang leverage, at ang hindi matitinag niyang lakas sa posisyon sa lupa ay mga bagay na walang sinumang heavyweight sa mundo ang may sagot. Punto matapos punto, pinabagsak niya ang kampeon ng Olimpiko. Sa wala pang 1 minuto bago matapos, namunggunan na si Karelin ng 8. Si Karelin ay nagpakita ng sunod-sunod na malalakas na galaw sa opensa para makabuo ng napakalaking lamang na 8-0.
Dahil sa matinding presyon at lumalahing lamang, napilitang umatras si Milyan bago ang huling 7 dahil sa injury. Salamat! Kakasiguro lang ni Carelli ng kanyang ikalimang kampyonato sa mundo. 3 taon matapos si Milyan, patuloy na ipinagtanggol ni Carelli ang heavyweight crown niya ng may matinding determinasyon. Nanalo siya sa lahat ng sinalihan niyang kaligsahan at tinalo ang pinakamahusay sa sport. Hindi niya nakalimutan ang Atlanta. At nang humarap si Matt Gaffari sa finals ng World Championship noong 1998 para maghanap ng pagtubos, binigay ni Carelli ng kanyang sagot. Tinalo ang Amerikano sa loob lamang ng ilang minuto. Patuloy na tinalo ng Russian na oso ang lahat ng humarang at 6 na taon nang walang nakatatalo o nakakakuha ng puntos laban sa kanya ang pinakamagagaling na malalaban sa mundo. Dahil sa sunod-sunod na panalo, lumaganap ang kasikatan ni Carelli lampas sa mundo ng wrestling. Noong 1999 si Carelli ay hindi na basta isang kampyon. Isa na siyang buhay na alamat. Noong taon na yon, pumunta si Carelli sa Japan para suportahan ang mga kaibigan sa MMA event. Pagkatapos, may lumapit na lokal na mandalaban at hinamon siya sa laban na may halo-halong patakaran. Hindi gaanong alam ni Carelli ang tungkol sa MMA, pero hindi siya tumanggi. Ang pangalan ng matapang na hamon ay Akira Maeda. Ayon sa napagkasunduang mga patakaran, ang mga suntok ay limitado lamang sa bukas na palad at ipinagbabawal ang pagsuntok kapag nasa sahig. Ang laban ng dalawa ay naging pinakamalaking kaganapan sa kasaysayan ng promosyon sa magdamag. Pagkaumpisa ng laban, ginulat ni Maeda ang kalaban gamit ang mga mabababang sipa. Sa isang sandali, naglakas loob maniwala ang buong estadyo. Pagkatapos, nagpasya si Carelli na panahon na para baguhin ang takbo ng laban. Ginamitan niya ng front headlock ang hapon, inihagis ito at ipinakita ang tinawag ng komentarista na Siberian Airlines. Mula sa sandaling yon, sinimula ng ihanda ng oso mula Rusya ang Carelli Lift na nagdulot ng takot sa mga Hapones na komentarista. Kalma lang naglakad si Carelli papunta sa sulok, habang sinamahan, palabas ang profesional na manlalaban. Halatang ayaw ni Carelli sa mga sipa, kaya binalik niya si Maeda na parang sumakay ng Siberian Airlines. Si Carelli ay at matapos ang 10 minutong dominasyon, nakuha ni Carelli ang unanimous decision. Sa buong laban, walang naibato, kahit isang suntok ang oso ng Rusya, at hindi rin nakalabas si Maeda ng ring ng walang alalay. Halos $1,000,000 ang nalikom, at lahat ay binigay sa Federasyon ng Pakikipagbuno ng Rusya noong 2000. Sa final, naghihintay walang medalya sa mga pandaigdigang kampyonato. Walang anumang palatandaan na siya ay karapat-dapat sa kaparehong entablado ng pinakamahusay na Greco-Roman na manlalaban na nabuhay kailanman.
Ang susunod na laban ang pinakahinihintay sa kasaysayan ng Olimpikong pakikipagbuno. Agad kinuha ni Karelin ang inisyatiba, umatake at tinangkang makapunta sa likod ni Gardner, hinahanap ang posisyong nagwakas na mga karera sa loob ng mahigit dekada. Ngunit si Gardner ay hindi natinag. Pisikal na pambihira at misteryosong nanatiling matatag sa harap ng oso mula Russia. Pagkatapos ay dumating ang Karelin lift, binuhat niya ang halos 136 kilo sa kanyang likod at itinulak ng malakas. Pero si Gardner ay pumiglas, gumalaw at nakahanap ng paraan para mabuhay. Inatake ni Karelin gamit ang balakang para pabagsakin ito. Kinaya ni Gardner. Hindi gumana ang pag-angat. Parehong 0 ang score, kaya ayon sa bagong patakaran, inilagay ang mga malalaban sa itaas at ibaba na posisyon ng pagkakahawak. Laging pinagtatalunan ang nangyari pagkatapos noon. Sa matinding laban, parehong binitiwan ng dalawang lalaki ang hawak. Sinuri ng referee ang replay at nagpasya na si Karelin ang unang bumitaw. 1 puntos para kay Gardner. Sandaling natahimik ang buong estadyo. Natalo si Alexander Karelin matapos ng 13 taon ng walang talo sa internasyonal na entablado. Nasa isang sitwasyon na hindi pa niya naranasan sa buong karera niya, si Karelin ay walang tigil na umatake. Sumandal sa Ang agwat ay mas mababa sa 3 puntos, kaya nagkaroon ng 3 minutong dagdag na oras. Ibinigay kay Gardner ang posisyon sa banig at nagpa siya ang Amerikano. Makakatagal siya. Ang huling segundo ay parang walang hanggan. Tiniis ni Gardner habang patuloy na umatake si Karelin hanggang sa maupos ang oras. Hindi tumigil si Karelin sa pag-atake. Nakuha niya ang dominanteng posisyon at muling sinubukang pilitin ang resulta. Pagkatulog ng kampana, nanalo si Rulon Gardner, isang magsasakang nag-aalaga ng baka mula Wyoming, laban sa pinakamahusay na manlalaban sa kasaysayan. Hindi na muling lumaban si Alexander Karelin. 13 taon. Siyam na World Championship, 3 Olympic Gold at 1 Olympic Silver Medal. 2 lang ang talo niya, isa pa sa final ng karera niya. Ang mundo ng wrestling ay nasaksihan hindi lang ang pagkatalo, kundi pati ang pagtatapos ng isang panahon. Walang kapantay si Alexander Karelin sa kasaysayan ng combat sports. Pati na rin sa wrestling. Wala rin katulad sa kahit saan pa. Isang lalaking napakahusay sa pisikal at teknikal kumpara sa henerasyon niya, kaya't inorganisa ang esport para subukang pigilan siya. Pero nabigo. Nang natalo siya, hindi ito dahil sa mas magaling na kalaban, kundi dahil sa isang maling pagkakabit na nabiitawan sa huling laban ng kanyang karera. 13 taon na walang talo. Natalo sa agwat na 1 punto.